Nangako po ako sa inyo na magsasalita tungkol dito sa setback. Ano yung setback? Ito po ay gawa-gawa ko lang. Strategic evangelism towards planting a church. Para gumanda yung tunog setback ay pwede namang church planting pero binaliktad ko, nilagyan ko ng A para setback. So strategic evangelism towards planting a church. Naisip ko kasi sapagkat may mga churches na pinupuntahan ako at nakikita ko yung kailangan nila ng tulong. Meron akong mga connection sa mga churches at nakikita ko yung tulong. At meron tayong mga ilang plano na i-put up na churches. So, kahapon habang ako ay nagdi-jogging na puro lakad halos, ay naisip ko ito. Matagal ko nang nasa isip ito, ano kayang gagawin ko, paano ko tulungan itong mga kapatiran na ito. So kahapon ay may dala akong papel at ballpen habang ako ay naglalakad ay isinulat ko yung mga bagay na yon dahil parang siyempre iba yung dating sa akin. So pumasok nga ito, strategic siya sapagkat ito ay una sa lahat para ito sa mga alam ko na mga tinatawag na New Covenant churches. Tandaan natin na sa New Covenant ay dapat talaga ang Holy Spirit ang gumagawa sa mga mananampalataya. It's all by the grace of God na tayo ay makapag soul win. Kaya ko ginagamit yung evangelism. Ang hirap gamitan ng soul win kasi trabaho yon ng Holy Spirit. It is God who added to the church. So ang trabaho natin ay mangaral. I-explain ko lang ng konti dahil kailangan maunawaan natin na without the Holy Spirit, we cannot do the things in the kingdom of God. Kaya kung maalala nyo sa Acts chapter 2 ay talagang pinipigilan ng Panginoon ang kanyang mga alagad na hintayin ang pagbaba sa kanila ng banal na Espiritu. But anyway, thinking that we have the Spirit of God and we are moving towards the new covenant church, ay ito po yun, yung gagawin natin. Hindi lang tayo nag-evangelism, kundi we are thinking towards planting a church. Siyempre, maganda po yun kasi kailangan maalagaan ang mga binibigay sa atin ng Panginoon. And maalala ko nga na ang Panginoon ay ito yung trabaho ng Panginoon sa ubasan ng Diyos. He came to seek and save the lost, and then He formed His 12, the disciples. So dalawang bagay ang Great Commission. Evangelism and itong making disciples. At yun yung nasa isip natin. So, pinag-iisipan ko yung bagay na ito at naisip ko na marami sa ating mga iglesia ay hindi rin na-mobilize na maging kasangkapan sa ubasan ng Panginoon. Although sila ay nagbibigay naman, nagkakaloob naman sa ating mga churches, pero yung mga pagtuturo natin sa involvement sa Great Commission ay hindi nangyayari sa buhay nila. So hindi lang ito yung church planting lang, kundi ma-mobilize din natin at ma-involve yung mga church members. Yan ang nakikita ko rito. Habang ako ay naglalakad kahapon, meron akong nadadaanan dito na member ng church na kilala ko. So lagi akong dumadaan sa kanya kasi kaibigan ko. Sinabi ko sa kanya ito dahil nga kaibigan ko siya. Sabi niya, Pastor, gusto kong kasama diyan. Alam ko naman na siya ay bisyat. Ano yung bisyat? Busy sa siyat. Yun ang bisyat. Busy sa siyat. Ito ay merong automotive electrical shop dito. May umiiyak ka. Bisyat din yata ito eh. So, sabi niya, Pastor, gusto kong mag-involve dyan. Sabi ko, i-involve talaga kita. Pero alam ko naman na hindi mo pwedeng iwanan itong siyap mo. Ang gagawin mo na lang ay mag-support ka. Sabi niya, maganda yan. Kasi alam ko naman na hindi niya pwedeng iwanan yung trabaho niya. So, sinasabi ko po yan para makita natin na mai-involve na natin ang mga members natin dito. Ang tanong ay, paano natin gagawin ito? Siyempre, if we needed a fund, ay mag-start na tayo na maglikom para sa ganon ay makapag-start din tayo.
Iniisip ko si Pastor Mark kung loloobin ng Panginoon na makapag-put up ng church doon sa Kimban, Nueva Ecija, ay malaking tulong ito sa kanya. Paano natin gagawin ito? Unang-una ay ganito po siya. Dapat ay meron talagang hahawak sa gawain sa isang lugar. Kasi kapag ka walang hahawak, ay baka makinabang lang yung mga ibang grupo sa kauhawan ng mga magre-respond sa Ebanghelyo. So kailangan may tao roon na dapat ay kalaunan ay mangangalaga sa mga ipagkakaloob ng Panginoon na kaluluwa sa atin. Malala ko sa Tugigaraw ay may mga nag-respond. Ang maganda lang doon ay naalagaan sila ngayon sa online kahit papano, pero kulang pa rin. Kaya nga nagplano ako na bumili ng lote doon dahil binigyan ako ng Panginoon ng kaunting halaga. Pero nagkaroon ng konting problema. By the way, yung prospect ko na lugar, nakikita ko na bahain. Kaya ako nag-caution muna, kailangan ipag-pray ko ito sapagkat baka madisgrasya lang. Anyway, hindi naman mawawala yung lupa. Kaya lang, kapag kanataon na walang tao doon sa lugar na yan, nandun naman ang mga kapatid ko, pero hindi nila obligasyon yon. Yun ang nangyari, kaya hindi po ako tumuloy kahapon, Thursday, at ipinospon ko muna. So, una, yun ang mahalaga. Ngayon, halimbawa, kung pupunta tayo sa isang lugar, ay kailangan meron tayong prospect na pastor doon. Pangalawa ay kailangan merong lugar kasi ganito ang naisip kong gagawin. Imomobilize ko ang mga kapatiran kasama kahit mga ibang churches. Ititrain natin sila sa evangelism on how to do evangelism. Pwedeng tinatawag na personal evangelism, mass evangelism, street preaching. Ititrain natin sila. At pagkatapos ay pupunta halimbawa doon sa Nueva Ecija na team, kasama ang team. Pero para hindi mamroblema si Pastor Mark sa mga gastusin, ay ganito ang nasa isip ko. Kailangan yung mga gustong sumama ay maglikom sila ng sarili nilang panggastos. Hindi tayo aasa sa pupuntahan nating pastor kasi mabigat din. Halimbawa ay meron tayong isa o dalawang sasakyan na pupunta roon para tumulong. At ito ay hindi lamang isang araw. Talagang kung hanggat maaari ay pinakamababa ang 5 days. So, kailangan natin dyan ang mga willing and available na mga mananampalataya. Willing and available na mananampalataya. Kasi kung hindi naman sila available, kahit willing sila, hindi sila makakasama. They must have to be available. So, sana nakukuha niyo yung idea na i-example ko na lang doon. Halimbawa, kay Pastor Mark, dahil nga pioneering work ito, yung plano niya, ay ganun ang gagawin. Pupunta tayo doon, 3 hours na travel yan, ng mabilisan. Mag-i-stay tayo doon, araw-araw ay evangelism, depende na sa sitwasyon kung paano natin gawin ito. Ganun po ang nasa isip ko. So, kung ano ang maibigay ni Pastor Mark, hindi tayo aasa sa kanya. Dahil mula sa atin, mula sa churches, mula sa team, ay meron na tayong panggastos na sarili. Kaya involved din natin yung mga unavailable na willing. Katulad ng nabanggit ko sa inyo, si Brother Jerry ay nakita ko naman ito na willing pero unavailable dahil sa kanyang trabaho. At maraming ganyan sa ating churches. Hindi natin sila pwedeng pilitin na lumabas para mag-evangelism pero they can support us sa mga panggastos. At hindi lang yan doon sa mga bagong churches. Merong mga churches na nagiging stagnant kasi yung mga nandoon ay parang frustrated na katulad ng sinasabi ni, sino ba yun kanina? Si Kuya Tan. Totoo po yun. Minsan nababurn out talaga ang mga pastor at kailangan nila ng tulong. So pwede tayong pumunta roon, meron tayong team, kung meron siyang kakatayong baboy, okay lang yon, pero mas maganda kung kambing para hindi mataba. Ano ibig sabihin yan?
tutulungan natin ang mga churches para sa ganon ay magiging kapaki-pakinabang, makapag-train pa tayo ng mga workers talaga na talagang napupunta sila sa field. Hindi ko alam kung nakukuha niyo yung idea ko mga kapatid. Hindi ko naman kailangang i-outline ito ng pagkahaba-haba. Pero panahon na rin siguro para ma-involve natin ang mga iglesia natin sa mga ganitong gawain. Baka puro tayo aral dito at malala ko ano po mga kapatid. Naalala ko nung nag-pioneer ako dito sa San Pedro, ang ginagawa ko wala talagang ganito. Walang classroom teaching. Pagdating ko doon, merong contact person doon at ang sasabihin ko sa kanila, darating ako sa ganitong oras, lalabas tayo after ng prayer. So lalabas kami. Alam nyo, nakita ko doon na yung mga kapatiran doon ay nasanay sa ganong gawain. Na-turn over ko lang ito sa dati kong kasama, yung church na yon. Nakakalungkot dahil nung ini-invite ko sa Bible School, laging oo ng oo. At sabi ko, nakakalungkot naman dahil yung church na itinurn over ko sa iyo ay hindi mo man lang ako maimbitahan. Sabi ko, natatakot ka ba? Siyempre, sasabihin niya hindi. Kaya lang, yun ang nakakalungkot. Tinurn over ko siya sa iba ang kaisipan sa gawain. Anyway, nawa po ay nakukuha niyo itong aking idea. Pwedeng kayo rin ay mag-isip ng ganito. Halimbawa, si Pastor Jun, dahil malaki naman yung grupo niya, ay pwede siyang mag-mobilize doon. Pero ang maganda rito ay makita natin yung body of Christ na talagang kumikilos. Pero meron tayong standard ano, na dapat ay new covenant kasi ayaw na nating bumalik doon sa dating nakagisnan natin na is all the work of the flesh. Kung meron po kayong katanungan tungkol dito sa aking sinasuggest sa inyo, suggestion lang po ito. Hindi nyo kailangan gawin, pero ako'y naniniwala na dapat ay hindi tayo sumusuntok sa hangin, na mobilize natin ang ating mga members sa church dahil ganito ang sabi ng Ephesians 4:11. He gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, some to be pastors and teachers to prepare God's people for the work of ministry. Work of ministry. Bahagi yan ng pagiging katulad ni Kristo. Work of ministry. So that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God, attaining to the full measure of the fullness of Christ. So bahagi ito, nandun sa biblical principle na turuan din natin silang makibahagi lalo na dito sa Great Commission, soul winning and discipleship. So, sa katanungan po, no, maganda po yan yung plano kasi talagang gusto namin talagang magtayo nga ng ano doon, yung fellowship building or church. Yan po ay nasa puso na namin na magtayo nga doon kasi maraming ano doon. Yun nga po kung ano, una pupuntahan namin yung lugar kasi yun po ay sa family namin. So kailangan ko rin kausapin yung mga kapatid ko, ganyan. Hindi po basta-basta makakapag-decision pero meron po kami sariling property which is medyo may kalayuan sa main road. Pero doon talagang malaya na magawa yung gusto namin kasi alam po natin na gagamit na naman ng anong kaaway diyan para pigilan yung pagtatayo ng church na yan. Pero maganda po yan na hindi maging burden ang ano, na halimbawa hindi man ano man siguro kasi willing naman tayo, meron naman ng siguro may budget purihin ng Panginoon kasi ipinunubahid na ng Panginoon ng ano kung mga simpleng building lang po pwede po yung ano na maumpisan na. So kung kailan po ang availability, yun na, yun availability talaga na willing tayo pero yung availability natin kami po pwede na pong pumunta ron. So yun po. Ganito po, Pastor Mark, ang nakikita ko diyan, kung merong team na pupunta doon, kailangan may matulugan, may mapag-stayan. O yan. Yeah. O kaya ay unahin natin yung building o kaya yung lugar
Pwede naman ganon. Opo. Ah, hindi ko alam kung Meron pong hanap tayo. Kung mga ilang tao, no? Ano yun? Yung lugar, Matutulugan? matutulugan. Ay, di ba sa bahay nila yan? Sa bahay nilang ng nanay ko. So, camping. yun naman pala. Wala naman pong Camping? sa camping o kaya doon Okay, sa okay lang po. sa Okay lang Alegre. kahit anong lugar. Dapat ay Alegre. hindi mapili. Ah, umpisahan na. Kailan Kailan umpisahan? Kailan umpisahan? Ikaw ang magpapastor doon, kaya ikaw ang magbigay sa akin ng ano. At saka natin sasabihin sa mga kapatiran dito. Siguro dahil nga ngayon ko lang naiisip ito, wala namang may konting budget dito for mission. Kaya lang malala ko ay meron palang nag-invite sa akin sa Cagayan. At ito ay malamang 3 days na seminar katulad ng ginagawa namin sa Albay pag nagpupunta kami. So merong seminar and possibly ay loloobin ng Panginoon ay magpipreach din sa mga iba't ibang churches. Plano ko nga kung loloobin ng Panginoon kung sinong gustong sumama ay pwede kayo sumama. Opo. Pero pag-uusapan pa namin ng contact person doon, si Pastor Ferdinand, hindi Marcos, Manda. Yan. Malapit sila sa Ilocos. Pero pag magpaplano tayo para sa ganun Okay. ay makapag-start tayo. Okay po. So, panalangin at ano rin, para maumpisa na. Mamaya pupunta nga po kami sa Nueva Ecija para banggitin ko na rin yung mga plano na ito. Okay. Okay. Pastor Mark, isa lang payo ko, yung mga kamag-anak ay huwag masyadong asahan. Lalo na kung hindi mga Kristyan. Yeah. Kaya ko lang inaasahan yung dalawang kapatid kong lalaki doon kasi mga nag-a-attend din sa church yon. Hindi nga sila nag-a-attend sa iba gawa ng kaituro sa kanila yung New Covenant at napupuna nila yung mga ilang bagay na hindi maganda sa ginagawa sa church. So yun ang problema doon. Kaya nag-isip ako na mag-put up ng church doon. Kaya lang ay yun nga yung binabaha. Kaya ay Mm. tinigil ko muna ang hakbang. Mm. Yan. Yeah. So, kung maliit Yung, naman pong yan, maliit na, maganda yung location kasi main road, di ba? kaso So, nga may problema din, yung kapatid Ah, na hindi at sang-ayon sa harapan dahil nga daw ah, masisira yung yung mukha ng forma yung mukha ng harapan mga ng magulang bahay. namin, parang gano'n. Sa kanila, yung Eh, mukha ng bahay ay mukha ng mga magulang namin. binago naman nila Pero yun nga yung dapat i-consider. Pero yun nga, kasi maigi talaga, paano yung may tatayo mas maigi pa talaga na mag ng sarili talaga, ang gusto walang pipigil. nila sa likod. Yeah. Anyway, yun po ang mga kasama sa ipapanalangin. opo, pag-uusapan natin ulit habang tayo ay gumagawa ng mga hakbang. Opo. Salamat po, Malapit ng Pastor Art. Ang magpasko. ganda to. Sa Pero suporta. Yeah. nauna itong yung pagpunta sa Cagayan kung sakaling nakakalimutan ko lang bilangin yung audio Bible na available. Kasi yun ang tinatanong niya kasi para likumin niya yung mga pastor. So, Mhm. sabi ko kahapon sa Sige po. misis ko may pakibilang. Sabi niya, hindi ko abot. Okay. Mamaya po, pagkatapos Okay natin. po. Dami Sige po. gabundok. Maraming salamat po ulit.